Hindi lahat ng bata sa Pilipinas maswerteng tulad nyo na nakakanood ngayon ng palabas na ito. May iba, maaga pa lang, nagbabanatan ng buto para magtrabaho. Ang iba naman, sumisisid para sa pangarap na pag-ahon. Hindi lahat ligtas at malaya. At may iba, nakagapos sa pang-aabuso. Bilis, bilis! Sa pamagitan ng pinagsamang kapangyarihan ng dokumentaryo, at animation, Na ang absences mo, Gino. Nag-aalala na ako sa'yo. sa espesyal na pagtatanghal ng AHA, 13, 14, 15. bibigyan natin ng boses. May bagong highway na ginagawa sa bayan ng San Nicolas. At dahil hindi pa ito tapos, wala pang dumadaan ng mga sasakyan. Kaya naman, naging paboritong palaruan ng mga bata ang malawak na sementadong kalsada. May mga nagpipiko, nagbibisikleta, naghahabulan, nag-Chinese garter, at kung ano-ano pa. Pero ibahin nyo ang 7 taong gulang na si Carla dahil ang hilig niyang gawin, gumuhit sa kalsada. Gamit ang chalk, paborito niyang i-drawing ang mga diwata, duwende, tikbalang, manananggal at iba pang nilalang. Sa kanilang probinsya, buhay pa rin ang mga kwentong kababalaghan. Ito rin kasi ang madalas na panakot noon kay Carla ng kanyang lola. Hoy, Carla! Laro na tayo! Sali ka na sa agawan base namin. Kayo na lang? Di pa tapos tong dinodrawing ko eh. Hayaan niyo na yan. May sarili na namang mundo. Nagsiuwian ng ibang bata, pero si Carla, panay pa rin ang drawing. Hanggang sa tila ba may ibang nanonood sa kanya. Ang galing mo namang mag-drawing. Salamat. Sali naman ako dyan sa laro mo. Drawing mo rin ako. Sige. Ayan. Kapre ba yan? Kamukha ko nga. Kuwang-kuha mo pa ang trabaho ko. Mula noon, tuwing naglalaro si Carla sa may kalsada, nakikita niya rin ang kapre sa may puno na labis ang pagkagiliw sa kanya. Color chalk? Para sa akin to? Oo naman. Para mas makulay ang mga drawing mo. Oh, magmerienda ka muna. Mangga! Paborito ko yan! Wow! Bagong manika? Carla, bago ba yung manika mo? Opo, Nay. Padala ba yan ng tatay mo galing Taiwan? Hindi po. Bigay po ito ng bago kong kaibigan. Yung kapre. Kapre? Saan mo naman nakilala yung kapre? Doon po sa may puno. Sa may bagong kalsada. Hay nako, maloloka ako sa yung bata ka. Dati, noong bata-bata ka, sabi mo may mga kalaro kang duwende. Tapos, mga batang diwata. Ngayon naman kapre? Mabait naman po yung kapre, Nay. O siya, sabihin mo sa kapre yan, gusto ko siyang makilala. Isang gabi, bigla na lang inapoy ng lagnat si Carla. Kaya dinala siya ni Aling Linda kay Inday Biring na isang magtatawas. Kapre! Kapre ang nagdulot ng lagnat ng anak mo, Linda. Nag-alay nga ng prutas si Aling Linda sa may puno. Nawala ang lagnat ni Carla. Pero nanatili pa rin siyang matamlay. Gumaling ang bata, pero mukhang may sakit pa rin. Sa eskwelahan, kapansin-pansing tila nawala ng ganang makipaglaro si Carla sa kanyang mga klase. Napansin din ni Ma'am Tess na ang dati niyang masayahing estudyante, lagi nang tulala at parang wala sa sarili. Kaya minabuti na niyang kausapin si Carla pagkatapos ng klase.
Carla, napansin ko, panay ang drawing mo kanina sa klase. Ano ba yung dinodrawing mo? Ay, ikaw ba tong batang may manika? Nanay mo to? Tatay mo tong nakasakay sa eroplano? Ah, nasa abroad siya. Sino naman itong isang lalaki? Kuya mo? Sino siya? Kaibigan ko po, yung kapre. Kapre? Sigurado ka ba? Ba't hindi yata siya mukhang kapre? Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino siya? Hindi po pwede. Magagalit siya. Ba't siya magagalit? Kasi po sabi niya wag po akong magsusumbong. Sasaktan daw po niya ako. Sasaktan po niya yung nanay ko. Agad na kinausap ni Ma'am Tess si Aling Linda dahil sa drawing at paputol-putol na pagkukwento ni Carla. Nalaman nilang inabuso pala ng kapre ang kawawang bata. Kaya agad silang humingi ng tulong sa barangay at pulisya at pinuntahan nila ang kapre. Dinatnan nilang nagpapahinga at naninigarilyo sa itaas ng puno ang kapre. Na hindi naman pala totoong kapre, kundi si Mang Cardo, na isang trabahador sa ginagawang bagong kalsada. Agad nila itong dinakip at pinusasan. Kaya kailangan niya itong panagutan sa batas. Sa tulong ng isang NGO, sumailalim sa therapy session si Carla at maging si Aling Linda para sabay nilang malampasan ang madilim na yugto ng kanilang buhay. Batid nilang matatagalan pa bago maibalik ang dating sigla ni Carla. Pero ang mahalaga, hindi mawawala kailanman ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. Tulong-tulong tayong protektahan ng lahat ng bata laban sa mga kapre na maaaring maghasik ng lagim at mangwasak ng kamusmusan ng ating mga kabataan. Aha! Sa likod ng kanyang ngiti, sino mag-aakala na si Aubrey, biktima noon ng pang-abuso mula sa mga taong malalapit pa sa kanya? Nung 6 years old po ako, naalala ko noon, naglalaro ako sa bahay ng aming kapitbahay, nakikinood ako ng TV. And then, yung tatay po ng kalaro ko, binuhat ho ako papunta dun sa kwarto nila. At ginawa na ho yung abuse sa akin. Lalo pa itong lumala nang ang pang-aabuso naranasan na niya mula sa kanyang sariling ama. Yung 6 years old ka kasi, parang may mali sa loob. May fear kasi syempre tatay mo, pero hindi mo rin sigurado kung tama ba yung ginagawa niya o hindi. Kasi nga tatay eh. Na which is dapat, di ba, protector mo, hindi ako makapag-aral ng maayos as a normal kid. Araw-araw kasi yung ginagawa sa akin ng tatay ko. So, mahirap. Aminado si Aubrey na hindi naging madali ang lahat. Pero ang sugat ng nakaraan, ginagamit niya ngayon para magsilbing inspirasyon bilang life coach sa mga katulad niyang naging biktima ng pang-aabuso. Yun na yung parang therapy namin. Yung sharing, pinag-uusapan namin lahat yung mga past and then how we can recover from that. Hindi na nasampahan ng kaso ang ama ni Aubrey. Pero bago pa raw ito pumanaw, nagkaroon siya ng lakas ng loob na kausapin ito at patawarin. It's a long journey. At least binigyan din ako ni Lord ng 1.5 year na catch up kahit papano. Parang wala na akong grudges or anything. Hindi na ako nagdo-dwell doon. Nasa healing pa rin ako. Marami pa rin akong kailangang ayusin sa buhay ko. Isa sa bawat 5 batang Filipino ang nakararanas ng sexual abuse. At 9,000 kaso ng child abuse nangyayari mismo sa sariling tahanan. Samantalang umabot na sa 2 milyong batang Filipino ang naging biktima naman ng online sexual abuse and exploitation. Kapag nanonood po sila ngayon, ano po yung pwede niyong i-advise kapag may nangyari sa kanila? Sa bahay. Or may nangyayari sa kanila sa bahay or kahit wala sa bahay? Si teacher, pwede nilang sabihin Okay, kay teacher. Oo. Okay. Kung meron silang like tita na trusted nila, pwede nilang sabihin kay tita. Or a responsible adult that they trust. Right. Pwede nilang sabihin. Pero ang doon. pinaka-importante, kailangan magsabi sila. Yes.
Bata pa lang sila, dapat tinuturuan na natin sila ng importante ng consent. Kapag meron tao na nag-hug sa kanila at nag-touch sa kanila and they felt bad and uncomfortable about it, hindi pwede yon. Mahalaga rin daw na maging alerto ang mga magulang sa ilang senyales ng pang-abuso. Biglang nag-shift yung behavior ng bata. From dating masayahin, from dating they're going out, and then now parang ayaw na nilang lumabas. Okay? Meron ding point na palagi silang natutulog or palagi silang pagod or iba naman nagtatantrum. Anumang uri ng pang-aabuso sa mga bata, mariing kinokondena ng Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children o VAUC. Kailangan nating tulungan o bigyan ng sapat na assistance yung bata na pumunta sa barangay, pumunta sa pinakamalapit na police station. Lahat ng police station natin merong women's help desk or child's help desk na pwede nilang pagsumbungan. Isa sa mga natutunan ko sa animation story na ito ay yung papakinggan natin ng mabuti kung ano ang kwento ng mga bata. At supposedly, yung pamilya at yung community na ikinabibilangan ng bata, yun dapat ang puprotekta sa bata. 13, 14, 15, 15? 1 to 20 lang? Hindi pa alam? Engot! 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 Alaskado na naman si Gino. 10 taong gulang na kasi siya pero 3 beses na siyang pabalik-balik sa grade 1. At sa buong klase, siya na lang ang hindi pa marunong magbilang ng hanggang 20. Gino, nahuhuli ka na sa mga aralin mo. Lagi ka kasing absent. Sorry po, ma'am. Kailangan mong maglaan ng panahon para sa iyong mga aralin. Opo. O mag-practice ka sa pagbibilang, ha? Gusto mo, tulungan kita mamayang hapon? Ay, sorry po. Hindi po ako pwede, ma'am eh. May sakit po kasi si tatay. Kailangan ko pong tumulong sa pagkakabud. Sige po, ma'am. Oh, bakit nakalukot yung mukha mo? Mag-practice ka kasi para gumaling kang magbilang. Practice. Paano ako magpa-practice? Nagtatrabaho nga tayo. Ba't kasi kailangan ko pang matutong magbilang? Kailangan mong maging mahusay sa math para hindi tayo nadadaya ng mga bumibili ng ginto. Pag marunong kang magbilang, mabibilang mo na kung tama ang sukli mo sa tindahan. Diba? Oo na. Sige na. Sisisid na ako para makarami ng ginto. Pagkakabod o pagmimina ng ginto sa ilalim ng lupa ang ikinabubuhay ng marami sa Sitio de Oro. Buong pamilya, tulong-tulong dito. Pati ang mga bata, gaya ni Gino, nagiging bosero o underground miner. Gino, handa ka na bang sumisid? Opo, Manong Kaloy. Ingat lang ha. At hindi na gaanong matibay ang pader ng balon. Huwag kang masyadong magalaw sa ilalim. Mag-focus ka sa trabaho. 1, 2, 3! Pwede nga kaya yun? Sabay akong mag-aaral habang nagtatrabaho. 13, 14, 15, 15, 15... Ano nga yun? 1 to 20 lang? Hindi pa alam? Engot! Ilang sandali pa ay nawala sa bibig ni Gino ang tubo. Binalot siya ng matinding takot. Kahit anong kasing kapa, hindi niya mahanap ang tubo. Dahil dito, nakainom ng tubig putik ang bata at nahirapan siyang huminga. Gino! Ayos ka lang? Ano bang nangyari? Nahirapan ka bang huminga? Hindi po, Manong Kaloy. Nahirapan po akong magbilang. Nahirapan kang magbilang? Kaya ko naman po, Tay. Kinakapos lang po ng oras sa pagre-review. Tsaka, ang dami ko na rin pong absent.
Pasensya ka na anak ha. Nahuhuli ka na sa mga aralin mo. Mula nang isama kita sa pagkakabud. Gusto ko naman pong tumulong sa inyo, Tay. Alam ko, pero ayokong matulad ka sa akin na laging nakakainom din ng tubig putik. Sanay na po ako, Tay. Kasi lasang putik tong sinaing nyo, Tay. Basta, mag-iingat ka anak ha. Pag gumaling na ako, hindi mo na kailangang umabsent sa klase. Ako na dyan. Okay lang po ako, Tay. Isang araw, habang nagpapahinga si Gino, pagkatapos magkabod, kapansin-pansin pa rin malalim ang kanyang iniisip habang nagbibilang. 13, 14, 15, 16. ayun, 16. 16 na ang absences mo, Gino. Nag-aalala na ako kaya binisita na kita. Ayokong matulad ka sa marami ng batang nag-drop out na sa eskwela. Sorry po, ma'am. Kailangan ko pong tumulong sa pagkakabud eh. Alam ko, Gino, at gusto rin sana kitang tulungan. Ganito, kada makalawa, dadalaw ako dito, tuturuan kita dito mismo sa tindahan. Okay ba yon? Nakakahiya naman po. Okay lang yun. Basta i-promise mo sa akin, hindi ka mag-a-absent dito sa tindahan. Promise po. Kung hindi, ililibre mo ako ng merienda, pati soft drinks. Nang sumisid muli si Gino sa balon, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayun! Pasensya ka na anak ha. Ayokong matulad ka sa akin. Pag marunong kang magbilang, mabibilang mo na kung tama ang sukli mo sa tindahan. Diba? 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 Ayokong matulad ka sa marami ng batang nag-drop out na sa eskwela. nang sandaling yon, sa gitna ng kadiliman, naging malinaw kay Gino na hindi ang hawak niyang maliit na butil na ginto ang kayamanang mag-aahon sa kanya tungo sa pangarap niyang magandang kinabukasan. Oh, 8 gramo lang to ah. 8 grams? Mahina yata ang pagsisid nyo ngayon. La, kailan pa ako naging number 8? Di ba kilala mo ko, Gino? Teka po, sir. Hindi po yan 8 grams. 20 grams po. 2 po ang nasa timbangan. Sigurado ka ba, anak? Ginagawa pa yata akong sinungaling ng anak mo eh. Tay, totoo po sinasabi ko. Iba po ang number 8 sa number 20. Sigurado po ako. Eh kung ayaw niyong maniwala, eh di wag. Sa iba kayo magbenta. Anak, salamat ah. Mabuti na lang at sinikap mong matutong magbilang. Mahalaga talaga na nakakapag-aral ka. At syempre, nakakapaglaro din. Yay! Salamat po, Tay! Isang araw, gumuho ang pader ng isang balon habang may nakalubog dito ang isa sa mga nagkakabod. Si Manong Kaloy na malapit sa pamilya ni Gino. Natabunan siya ng lupa at hindi na muling nakaahon pa. Dahil dito, ipinatigil ng mga otoridad ang pagkakabod. Marami ang nawalan ng hanap buhay. Kaya lahat sila napilitang maghanap ng pagkakakitaan. Kabilang na ang pamilya ni Gino. Naghanap ng ibang hanap buhay ang masisipag na taga Sitio de Oro. At di nga nagtagal, sinuwerteng nakapasok ang tatay ni Gino bilang isang jeepney driver. Bayad ko ho! Ngayon, malinaw sa mga batang bosero na higit na mahalaga ang mag-aaral. Balik eskwela na ang mga batang gaya ni Gino. That is correct, Gino. Very good. Bigyan ng 3 palakpak. Pagbilang ko ng 20, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Alam ng tatay ni Gino na ang tunay na yamang may pamamana niya sa anak
ay wala sa ilalim ng lupa at ito'y kayamanang hindi matutumbasan ng ginto. Ang kwento ni Gino at ang issue ng child labor, hindi na bago sa atin. Unang naitampok ang pagkakabod o compressor mining na hanap buhay ng ilang mga batang Filipino. Sa dokumentaryo ng batikang broadcast journalist na si Cara David, Ako, I stayed there only a few seconds. Tapos, hindi na maganda yung feeling ko. Napapraning na ako, nagpapanik na ako in my head. Paano pa sila na half a day? na siya ring nagbigay boses sa isang karakter sa ating kwento. Alawa, dadalaw ako dito ha. Tuturuan kita dito mismo sa tindahan. Ang hope ko, sana, kapag napakita natin yung ganitong klaseng mga storya, sana mahipo yung puso ng maraming tao na tulungan yung mga batang ito, bigyan sila ng chance na mangarap ulit, na makabalik sa pag-aaral. Kasi maraming bata ang masipag at gustong mabago ang kanilang buhay kung tutulungan lang natin sila. Malapit din daw ang kapuso actor na si Ruru Madrid sa karakter ni Gino. Dahil maaga rin siyang sumabak sa pag-aartista. Sobrang nakaka-relate ako kay Gino because I started show business at parang 14 lang yata ako noon. So second year high school ako. And it was very hard para sa akin ng time na yon dahil pinagsasabay ko yung show business at pag-aaral. Sa kabila ng kanilang murang edad, napipilitang kumayod ang mga bata kapalit ng kakarampot na halaga. Ang International Labor Organization, dinidefine niya ang child labor as work that is dangerous physically, mentally, socially, and morally. No? At ito ay work na nakakasagka doon sa pag-aaral o nakakaabala doon sa pag-aaral ng mga bata. Ang napakalaking hamong ito, hindi lang sa Pilipinas nararanasan. Dahil umabot na sa 160 milyong bata ang biktima ng child labor sa buong mundo. It can have an effect physically, lalo na yung sa growth ng mga bones nila. Now, when it comes naman sa psychologically, it can also lead to depression, to anxiety. Okay, at the same time, yung parang very conditional yung tingin nila na pagmamahal, na kapag hindi nila ginawa ito, o hindi sila nagtrabaho, hindi sila accepted, hindi sila mahal. Every child has the right to say basic needs, meron silang karapatan sa edukasyon, may karapatan sila na maprotektahan laban sa mapanganib na kapaligiran. Napaka-importante na ang mga bata ay aware sila, alam nila kung ano yung kanilang mga karapatan. Alinsunod sa Republic Act 7610 o Child Protection Law ng Pilipinas, pinapayagan namang magtrabaho ang mga batang edad 15 pababa. Pero hindi dapat higit sa 20 oras kada linggo o katumbas na 4 oras kada araw ang trabaho. Ipinagbabawal din ng batas na magtrabaho ang mga bata sa pagitan ng alas 8 ng gabi at alas 6 ng umaga kinabukasan. Sa halip na magbanat ng buto, ang mga bata dapat ay nag-aaral at may panahong makapaglaro. At dapat din pinangangalagaan ang kanilang kamusmusan. Kung magkakaroon ng suporta para yung mga batang, for example, nagtatrabaho, ay makabalik sa pag-aaral o yung mga batang nag-drop out sa school ay makabalik sa pag-aaral, makakatulong yon. I would say it takes a village to raise a child, okay, because hindi lang yang kakayanin ng mga magulang. Tito or tita or kapitbahay ka, no, or teacher ka, lahat tayo, meron tayong obligasyon na protektahan ng mga bata. For me, coming from my personal experience, proper communication is key. It will totally help kapag right from the very beginning, madali nang makausap ng anak yung magulang and vice versa. Kasi kung nagsimula yung ganong kultura, yung kid will hopefully be able to communicate it properly to the parent. Sa mga magulang na tulad ko at sa lahat ng miyembro ng komunidad, sabay-sabay tayong manumpa at mangako
na pangalagaan ng bawat batang Pilipino. Ako, sabihin ang inyong pangalan, Drew Arellano, naniniwalang ang bawat bata may karapatan na magkaroon ng masaya at ligtas na kapaligiran. Malakas na pangangatawan, Magandang edukasyon. at kalayaang ipahayag ang kanilang damdamin. Gagamiton ko ang sadiro kong boses para matawan sindan ng kusog buot. Magiging kaisa upang proteksyonan ang bawat batang Pilipino. Dahil sila ay may pangarap, kinabukasan, at mga karapatan. Hindi lang sila bahagi ng mga balita. Hindi lang sila mga numero. Kapre ba yan? At hindi lang sila mga kwento-kwento lang. Dahil ang mga batang tulad nila, Napapagod na po ako mag-araro. may pangalan, may pangarap, at may mga karapatan. Ang malalaking problemang humahadlang sa kanilang maganda sanang kinabukasan, hindi dapat iniiwasan, kundi dapat nating pinag-uusapan. Dahil bilang mga magulang, tayo mismo ang dapat na magbigay ng tinig ng pag-asa sa mga batang Pilipino. Yan ang pangakong dapat nating isabuhay at isapuso.